Ang mga lalawigan ng Lanao del Norte at Lanao del Sur ay dalawa sa mga probinsyang naapektuhan sa pagsiklab ng kaguluhan nitong Agosto. Subalit sa kagyat na pagresponde ng mga non-government organizations at ng mga lokal na pamahalaan, dahan-dahan silang bumabangon ngayon. The damage to properties is more than 10 million siguro. 10 million. The lives that na namatay is 19, no? Including yung children and yung mga matanda. Sa kasalukuyan ay 315 pamilya pa ang nananatili sa dalawang evacuation centers sa Kulambugan. Bagaman wala ng rebelde sa kanilang lugar, takot pa rin ang mga residenteng bumalik sa kani-kanilang mga bahay. Kundi man takot ay wala na silang bahay na babalikan pa dahil ito'y sinunog na ng mga rebeldeng umatake. Ayon pa kay Kulambugan Mayor Bertrand Lumake, di pa rin umuhupa ang takot ng mga residente. Kahit isang text message lamang ay agarang lumilikas ang mga residente patungo sa iba't ibang karatig bayan. At upang matigil ng pagkalat ng mga malisyoso mga text messages na nagdudulot ng takot sa mga tao, ay nagpasa ng isang ordinansang bayan ng Kulambugan na nagpapataw ng parusa sa sinumang mahuhuling gumawa nito. This ordinance dito na pinalabas namin na huli namin yung magkakalat ng mga maling informasyon doon sa text. Malaki rin ang pangangamba ng pamahalaan ng Kulambugan na di maglalaon ay mawawalan na rin ng pondo ang kanilang munisipalidad dahil sa patuloy na pagsasara ng mga establishmento sa kanilang lugar. Ang bakery namin nung una is parang 8. Sa ngayon, ang bakery lang namin is 3 na lang. Yung nagtitinda ng mga sari-sari store, marami talaga noon. Pero sa ngayon siguro, hindi na sila aabot ng 10. Kaya ganito kalaki ang pinsala na ibigay ng atake last August 18. Sa lalawigan ng Lanao del Sur naman, di man kasinlaki ng problemang kinakaharap ngayon ng Lanao del Norte, ang pinsala sa kanilang lugar ay malaki pa rin ang bilang ng mga residenteng naapektuhan. Ang nangyari kasi dito sa amin sa Lanao Sur, kung saan may isang munisipyo dito, municipality ng Piagapo, affected din sila kasi nasa boundary sila. Ang kabila nun is Lanao del Norte po na Piagapo. Kaya yung mga government troops natin, kung saan inahabol nila yung mga MI, nasa boundary na. Kaya yung mga residente natin na nasa Piagapo, umalis din sila sa lugar. Kaya affected ngayon ang Lanao del Sur. Then, may mga ibang lugar din dito sa Lanao Sur tulad ng Butig na about 90% ng residents doon umalis na sa ano. Ngayon, wala silang natuluyan na evacuation center dahil yun na nga yung sabi ko sa inyo na halos lahat ng umalis sa Butig pumunta sa mga munisipyo kung saan may mga kamag-anak sila, doon na sila tumuloy. Kagyat na aksyon mula sa lokal na pamahalaan ang naging solusyon sa pinsalang dulot ng karahasan. At dito na ipamalas ng mga lokal na pamahalaan na sa kanilang pagkakaisa, madaling matugunan ang problema sa seguridad ng lugar at maging ang mga pangangailangan ng mga apektadong komunidad. So, magkakaroon kami ng emergency meeting ng aking mga kasama ko mga municipal mayors ngayong hapon para kung saan magkaisa kami na kung anong pwede namin tulong, kung sinong pwede namin kausapin na para matigil na itong mga nangyayari at makabalik na rin sila sa kanilang mga lugar. Then, itong nangyayari, yun nga, sabi mo na ghost town ngayon, yung mga ghost barangay, yung mga apektado ngayon, ay talagang totoo yun. Wala talagang tao ngayon dun sa lugar na yun dahil walang gustong bumalik dahil nga hindi natin alam kung nandyan pa yung mga MI at baka malaman na naman ng mga government troops sa pasukin naman, apektado naman, baka
baka may affected na naman ng mga civilians. Kaya iniiwasan natin na wag pabalikin yung civilian sa yung mga lugar na yan hanggat hindi natin nalaman, na-confirm na talagang wala ng gulo sa lugar. Dahil dito, patuloy na naging matatag ngayon ang mga komunidad na lubhang tinamaan ng kaguluhan. Ang bayan ng Kulambugan ngayon ay umaasa sa tulong ng iba't ibang ahensya at ng non-government organizations upang maitawid ang pangangailangan ng maraming bakwit sa kanilang lugar. Sa ngayon, nagpapasalamat kasi may marami kasing NGO na tumutulong sa amin ngayon. Especially may NGO na eksperto sa trauma healing, no, sa social recovery at sa itong stress debriefing. Sila ngayon ang unti-unting nagbibigay, no, ng serbisyo dito sa atin. Ayon kay Mayor Lumaki, naging malaki ang papel ng mga NGOs sa kanilang pagbangon. At isa sa mga NGOs na tumutulong ay ang Voluntary Service Overseas o VSO na may 13 kaagapay na NGO. Social rehabilitation program na we're working with an organization here, and we have established an emotional recovery team. At aktibo sila sa pag-respond ng mga emotional trauma that has been suffered by the evacuees para makabalik sila sa pamumuhay nila. In general, ang gusto naming i-address na problema talaga ay yung conflict at kung paano yung conflict ay nagpapalala ng kahirapan ng mamamayan. At paano naman yung conflict din ay because may tendency kasi na yung conflict ay along ethnic and religious lines. Although the basic causes are not really ethnic and religious, but they tend to be when violence erupts, it tends to polarize communities. Laking panghihinayang ng VSO sa malaking epekto ng kaguluhan nitong Agosto, maging sa kanilang mga peace-building efforts na sana'y nag-uugat na sa mga komunidad. Malayo na sanang narating ng mga programa ng VSO upang palakasin ang kapayapaan sa mga kanayunan ng Lanao del Norte at Lanao del Sur. Hindi naman totally back to zero siguro, especially in areas na hindi directly affected. Pero doon sa mga areas talaga na apektado, katulad nitong Kulambugan, medyo nag-polarize yung situation. Hindi siya completely back to zero because there are already voices of moderation, voices of peace who are also helping na hindi naman babalik doon sa mag-deteriorate doon sa Muslim-Christian because it is not a Muslim-Christian conflict. Sa pangyayaring ito, higit na naging hamon ngayon sa lokal na pamahalaan at ng mga NGOs ang maibalik ang matiwasay at mapayapang pamumuhay sa Lanao del Sur at Lanao del Norte na pawang nagkaroon na sana ng malaking pagbabago sa ilang taon na pagsulong ng kapayapaan. Yung gains na na-achieve natin in terms of building peace at the grassroots level nga. Pero dahil uneasy yung situation at lalo ngayon nagkaroon ng eruption ng open conflict, yung trabaho natin na si setback. Tukoy man ang ugat ng problema, nananawagan naman ang lokal na pamahalaan na manaig ang kagustuhan ng lahat ng panig na makamtan ang pangmatagalang kapayapaan sa matiwasay na pamamaraan. Sa panig ng MILF na nakikiusap kami, tayong mga Muslim, natigilan na natin to kung pwede, daanin lang natin sa bumalik na lang tayo sa negotiating table with the Philippine government, pabalikin natin kung saan para magkaroon tayo ng mapayapang pamumuhay sa ating lugar.